review tayo ulit. So, meron tayong panibagong set ng device dito. Disposable pad. So, balik tayo sa disposable pad. So, pinadalan tayo ng Lana Vape. Ayan. Ng PR kit. Yung PR kit nila parang, box ng sapatos, pero mga vape yung laman yan. So, Lana Vape. Check natin yung laman ng box. So, open na natin yung box ng PR kit natin from Lana Vape. So, yan. Pinadala nila tayo ng 3, 6, 8 flavors. Ito yung isa. Napunta sa ilalim. So, 8 flavors. Open tayo ng isa. Flavor nito is blue pink. Specs. Ito. 30 mg free base nicotine. 3%. Yung kanyang nicotine. 10,000 puff. With lanyard. Free na yan sa loob. Mesh coil yung ginagamit nila dito na coil. Tapos, resistance nung kanyang coil is 1.0 ohm. So, open natin to. Ayan. Ito yung free na lanyard. Tapos, ito yung pinaka-device natin. Ayan siya. Kung familiar kayo dun sa mga Boss Titanium, yung dating A-bar, parang ganun siya na mas mataba ng konti. So, yan, Lana Vape, 10,000. Charging port, nasa ilalim, Type-C. No airflow control. Yung style ng device na to, sinimplihan lang nila. Pero ang lakas nun dating. Kahit ganyan lang siya, maganda siya sa personal. So, ayan yung Lana Vape. Check na natin ngayon yung flavors tsaka yung clouds niya. So, try na natin ngayon yung 8 flavors natin dito sa Lana Pen Plus na disposable pad. Start tayo dito sa color baby pink. So, yan yung branding niya, yung Lana Vape. Tapos, ayan yung Lana Pen Plus and yung kanyang flavor. So, Radiant Burst. Try natin. So, nakita nyo, may ilaw siya. So, may design siya dito sa ilalim. Yung charging port niya, nasa ilalim din, Type-C. Ang sarap nito. Radiant Burst na flavor. Lychee flavor siya. Ibang klaseng lychee nito. Sa akin yung pinakamasarap na lychee na nagagamit ko, yung kumbaga, yung inaasahan ko lang na lychee flavor is yung sa Chillax na Forest Fairy. Ngayon, tong lychee ng Lana Pen Plus, masarap din siya. Pantayan sila nung lasa sa akin nung sa Chillax, tsaka to. Masarap yung lychee nito. Ibang klase din yung gawa nila. Yung tamis, hindi ganun katindi yung tamis niya. Yung lamig, mararamdaman mo. Mas angat na angat yung lasa kumpara mo dun sa lamig. Ang sarap nito. So ito, kung makikita nyo sa akin, kung makikita nyo ako, makikita nyo gagamitin ko to lagi. So, Radiant Burst, pasado sa atin, masarap siya. Next natin, ayan, yung color na combination ng mga pink. Tapos ito yung flavor niya, pink white. So, try natin. Ay, putang ina. So, pink white flavor. Sino nakakamiss ng strawberry milk na lasa? Hindi strawberry ice cream. Yung sa kanya iba, strawberry milk na flavor na malamig. Ayun yung lasa niya. Ang sarap nito. Ang sarap nung lasa niya. Yung lamig niya mas angat to compare mo dito sa lychee flavor natin. Panalo to. Panalo din tong pink white na flavor na to. Sarap niya. So, pasado sa akin yung strawberry milk. Balanse. Balanse yung matitikman mo sa kanya. Strawberry, matitikman mo. Yung milk, matitikman mo. 50-50. 50% strawberry, 50% milk yung matitikman mo sa kanya. Sarap nun. Next natin, tong color green natin is Purple Snow na flavor. So, ayan siya. Purple Snow, lagi yan taro flavor. So, try natin. Yung lamig, ramdam mo parang doon sa lychee.
Ganun yung pantayan niya sa lamig. Yung flavor ng taro niya. Sa taro ngayon, na flavor, ito na. Ito yung pinakamasarap na taro na natikman ko. Itong purple snow nila. Sarap ng taro niya. Hindi ka mauumay dun sa tamis kasi yung tamis niya sakto lang. Pero yung lasa niya, angat na angat. Kung ano yung flavor niya, kung taro flavor yung ginagamit mo sa kanya, ayun yung matitikman mo. Ang sarap ng taro. Grabe tong taro na to. So sa akin pasadong-pasado yung taro niya. Sarap nung lasa. Next natin, ito, Red Summer na flavor. So ito in-unbox ko sa Facebook. So try natin. Itong flavor niya ng watermelon na to, hindi siya yung purong watermelon na matitikman mo. Para sa akin, watermelon candy yung flavor niya. Masarap siya na watermelon kasi may konting twist eh. Hindi lang purong watermelon yung matitikman mo. Yung candy na watermelon, matitikman mo din sa kanya. So sa akin, pasado yung watermelon niya. Yung lamig, sakto lang din katulad dun sa taro natin tsaka sa lychee. Yung lasa, okay din yun. Pasado sa akin yung lasa ng watermelon niya. Mas umangat lang yung flavor ng tatlo na to kumpara mo dun sa watermelon niya. So next natin, Zesty Green. Ayan yung kanyang color. Ito yung kanyang flavor, Zesty Green. So try natin. Apple flavor si Zesty Green. Bihira yung ano ngayon, yung mga flavor ng apple sa disposable pad. Kasi hindi siya yung ganun kabili kumpara mo dun sa ibang flavor ng disposable pad. Pero yung apple nito, balancing apple. Hindi yung strong masyado na pagka-apple. Balance lang yung pagka-flavor ng apple niya. Hindi rin matamis, ilamig, mararamdaman mo din sa kanya. Para siyang green apple. Kung ano yung lasa ng green apple, ayun yung matitikman mo sa kanya. So sa akin, pasado yung apple niya. Next natin, ayan. Flavor niya is blue pink. So try natin. Raspberry flavor to. Ang sarap niya din. Masasarap to mga gawa nila. Itong brand na to, bago siya sa akin, hindi ako familiar sa kanya. Pero nung tinignan ko yung website nila, matagal na sila sa industriya. Hindi lang talaga sila nakakarating sa Pilipinas. So itong raspberry na flavor, pasado rin sa atin. Sarap dun lasa niya. Pantanggal umay sa mga nakasanayan yung mga disposable pad. Pag nagsasawa ka na sa watermelon, sa taro, or sa apple or lychee, ang sarap niyang pambalanse para matanggal yung umay mo dun sa mga nakasanayan mong flavor. Kasi bago, although hindi siya bagong flavor talaga. Hindi lang siya yung, hindi lahat ng brand naglalabas ng ganitong klase ng flavor kasi nga parang risk yan eh. Pag naglabas ka sa Pilipinas ng ganitong flavor, baka yung hindi mabili or yung matulog lang siya sa mga shop. Pero kung sa lasa at lasa lang yung pag-uusapan, masarap tong flavor na to. So sa akin, pasado siya. Next natin, Purple Vine. Ayan sa itsura niyan, mukhang grape flavor siya. So try natin. Grape na flavor. Okay, sa grape flavor niya, yung lamig, sakto lang din. Mararamdaman mo. Common, para sa akin, common yung grape na flavor. Kumbaga sobrang basic na flavor niyan pagdating sa disposable pad. Pero kung sa lasa yung pag-uusapan, pasado sa akin tong grape flavor niya. Madami rin mga fanatic ng grapes na lasa. So ito, hindi matamis yung grapes niya. Saktong-sakto lang yung tamis. Pero yung lasa,
Katulad nung iba, angat na angat din. So pasado sa atin tong grape na flavor ni Lana Vape. Masarap siya. Next natin, ayan, Ruby Quench na flavor. So try natin. Ito si Ruby Quench. Yung lasa niya parang mga mix na fruits. Masarap siya. Masarap yung flavor niya. Iba't ibang klaseng prutas yung matitikman mo. Pero may pagka-weird na yung ano niya. Parang weirdo na nagsama-sama lahat ng prutas sa isang hipakan. Hindi yung parang maganda kung 3 combination ng fruits or 4 combination ng fruits maximum. Pero yung pagsasama-samahin mo yung lahat nung yung lasa ng prutas sa isang flavor, medyo ako para sa akin, out yung ganun lasa. Pero hindi siya masama. Hindi masama yung lasa niya. Masarap siya. Ang problema lang, halo-halo na. Hindi ko makuha talaga yung tamang lasa ng flavor niya. So sa akin, para sa 8 pinadala nilang flavors ng disposable pad, tong 7. Tong 7 yung pumasa, tong mixed fruits o tong Ruby Quench, out siya sa akin. So 7 out of 8 yung pumasa sa atin. Magandang grade yan para sa disposable pad. Tong 7 na to, walang talo. Walang talo, lalo yung taro, yung lychee, yung apple, tsaka yung strawberry milk. Strawberry milk, bihirang-bihira magkaroon ng ganyang flavor sa isang disposable pad. Kaya swerte tayo kung lalapag to sa Pilipinas, magkakaroon ng ganitong flavor yung strawberry milk. Sobrang sarap ng flavor na yan. So ayan yung take natin dito sa Lana Pen Plus ng Lana Vape na disposable pad. Sana nakatulong sa inyo yung review natin. Thank you.